May tanong sa akin, paano po yung sa bugok na OLA? Magsasampa daw sila ng small claims. Sa nabasa ko, ayon sa Inquirer.com, is nung 2023 pa na-revoke yung license ng bugok na OLA. Pero hanggang ngayon, naniningil pa din. Paano po yun? Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook and TikTok. Sa video po natin ngayon, alamin po natin kung hanggang kailan po ba pwedeng maningil yung mga OLA, no, na na-revoke po ang lisensya. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niya pong mensahe. Pero bago ho yan, meron lang ho akong i-announce, no, na konting pagbabago po sa format ng ating pong channel, no, sa paggagawa natin ng video. Although yes, pipilitin po natin na araw-araw pa rin tayo makapag-upload, no, tungkol po sa utang, and especially dyan sa mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Pero dadagdagan po natin. I will try my best na gawin ito once a month, no. Gagawa po tayo ng moto camping na meron pong pagluluto at sasamahan po syempre natin yan, yung topic natin na OLA. So ako actually is excited dito kasi napakatagal ko na hong gustong gawin ito, yung pagka-camping before pandemic pa. No, ito yung aking naiisip na format, no, sa aking itatayong channel before sana. Kaya lang nung nag-pandemic nga po, ang naisip ko is cooking channel. And after mag-pandemic, nung nagbalik na, ito nga po, yung tungkol po sa mga bugok at abusadong online lending apps. Kaya lang napag-isip-isip ko na why not i-combine po yung gusto ko talagang gawin na pagka-camping and yung pagluluto at syempre po yung tungkol po sa OLA. So sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi niyo nga ho is yung pong inyong bugok na OLA magsasampa daw po na small claims, no? Pero nabasa niyo po, no, sa Inquirer.com na noong 2023 pa na-revoke, no, itong bugok at abusadong online lending apps yung lisensya niya. Pero hanggang ngayon inaniningil pa rin. Paano po yun? Okay, ito, liliwanagin po natin yan. Kasi marami po talagang nalilito dyan. Akala po kasi nila, pagka na-rebook na yung OLA or yung lending or yung financing, bawal nang maningil. Okay, ito po yan. Yes, bawal na po talaga silang mag-operate. Okay? At lalong bawal silang magbenta. Kasi revoke na ho yung license nila eh. Okay? Pag sinabi ho kasing revoke yung license, hindi na sila po pwedeng mag-operate as a lending company. So, hindi na sila po pwedeng magbenta. Pero, po pwede silang maningil. Okay? Ang pwede lamang po nilang singilin is yung mga accounts, no, na mga na-approve before or prior dun sa revocation o dun sa pagkaka-revoke ng kanilang license. Yun po pwede nilang singilin. Okay? Pero yun lamang po ang kanilang po pwedeng gawin. Hindi na sila po pwedeng magbenta. Mapabago yan o mapareload. Okay po, sana maliwanag doon. Now, may question doon, siyempre. Hanggang kailan pwedeng maningil? Okay. Pwede lamang po silang maningil, no, ayon po doon sa prescribed period na nasa batas po natin. Okay, ayon po doon sa prescribed period po, pagka yan po ay nasusulat or may kontrata, 10 years po. Up to 10 years po pwede po silang maningil. Magsisimula yung 10 years pag nag-due po yung inyong utang. So, doon magbibilang ng 10 years. Now, kung yan naman po ay hindi nasusulat, meaning usapan lamang po, ito po'y tao sa tao, no? Meron po yan 6 years na prescribed period na po pwedeng maningil. Pero, hindi sila po pwedeng gumamit, no, ng harassment. Yung mga pananakot, no, yung mga ginagawa nila ngayon, actually bawal na bawal yan. Mas madali natin silang i-report ngayon pag ginawa nila yon. Okay? Yung po sinasabi nilang small claims, yes. Pwede silang maghabla sa small claims court. Pero dapat gawin muna nila yung nararapat gawin. Kasi ho, hindi ho papayagan ng small claims court
na sila po ay maghabla kagad ng small claims case, no? Kung hindi pa nila na-exhaust, no, yung kanilang pamamaraan ng paniningil. Dapat yun, na-exhaust muna nila lahat. Okay? At least na-offeran man kayo, no, ng mga payment option, payment plan. Okay? Dapat ganun. Dapat yun, may kasulatan yun. Okay? At, kagaya na sinabi ko kanina, dapat sa tamang pamamaraan ng paniningil. Okay? Let's say, ginagawa nila yon, hindi nyo pa rin natupad. Dapat yan, magpadala sila ng demand letter. Okay? Dapat, doon sa demand letter, stated talaga, maliwanag at legal na demand letter to, hindi pananakot letter, ha? Kasi itong mga bugo katabusadong online lending apps, no? Ang pinadadala po, hindi pa demand letter, pananakot letter. Nakalagay yung mga batas, nakalagay kung ano isasampang kaso, hindi ho ganun ang demand letter. From the word itself, demand, you're demanding payment. Ganun dapat siya. Pakibalikan na lamang po yung aking mga previous videos regarding dun sa paano malalaman kung legitimate yung demand letter. Okay, so balik tayo. Now, pagka huyan nagawa na nila, na-exhaust yung pamamaraan po ng tamang paniningil, nabigyan na ho kayo ng demand letter, now, that's the only time na po pwede po silang pumunta sa small claims court para maghabla ng small claims case. That's the only time. Pwede po yan. Kaya lang, sasabihin ko sa inyo ulit, ha? Kailangan sa tamang pamamaraan. Hindi ho sila po pwede na gumawa ng mali. Kasi one wrong move, nako talaga naman, andyan po ang SEC para sila ho ay talagang parusahan. Okay? Gumagawa ho ng paraan ng ating mga sangay ng gobyerno na nakakasako po sa pagpapautang para po mapuksa itong mga illegal at abusadong online lending apps. Okay? Kaya lang, kagaya ho niyan, sinasabi ninyo, di ba? Legitimate yan before. Di ba? Kaya lang na-revoke. Pero nakita nyo ginagawa, di ba? Meron pa rin pang-aabuso na ginagawa yan. Ayon sa balita na naririnig ko po, ha? At saka doon sa mga messages po na nare-receive po natin. Okay? Talaga may pang-aabuso pa rin po silang ginagawa at nagbebenta pa rin. Di po ba? So, panawagan po sa SEC, ito po talagang bugo katabusadong online lending apps na to, talagang napakatigas po ang ulo. Nakita nyo, ni-revoke nyo na po ang lisensya. O, di ba? Nag-i-extend pa rin ng benta. So, para po mapuksa itong mga ganitong klase ng practices ng mga bugo katabusadong online lending apps, i-report nyo po sila ng i-report sa SEC. Okay? Kasi, para ma-actionan. Kasi hindi naman mababantayan lahat yan ng SEC sa dami po ng lending, ng financing, at lalo na ng mga OLA. At nasamahan nyo pa ng mga illegal. Diba? Napakarami yung illegal eh. So, hindi mababantayan lahat yan ng SEC. No, hindi ho ganun karami ang kanilang tauhan para bantayan niya ng tao-tao. Kaya tayo, kailangan natin tulungan po yung mga sangay ng gobyerno na nakakasako po sa pagpapautang, na i-report yung mga yan para po sila, maasikaso yan sila talaga, matutukan. Hindi ho kasi talaga kayang bantayan isa-isa sa dami ho na nagpapautang. Kaya ho tayo, gawin ho natin yung nararapat natin gawin. Kagaya niyan, kung naaabuso tayo, hinaharas tayo, hinawalang niya tayo, report sa SEC. Pag may paglabag sa ating privacy, report natin sa National Privacy Commission, sabay din po sa SEC. Tapos pagka yung kagaya niya, di ba? Revoke na. Di ba? Nagbebenta pa. Tapos nangwawalang niya pa. Report nyo po na yung report para po ma-actionan. Kasi hindi ho matutuldukan yung kawalangyaan itong mga bugo katabusadong online lending apps na to kung hindi ho tayo gagawa ng aksyon. Now, pagka po na-report natin at na-read yan at kailangan ng idemanda, ituloy po natin. Okay? Kasi hindi ho mapaparusahan eh. Ganun po ang nangyayari dun sa iba. Yung mga na-raid before, di ba? Ano ho nangyari? Hindi ho nagtuloy ng pagsasampa ng kaso. Kaya nakita nyo napalaya yung mga mga ahente. Di po ba? Pero hindi ho dapat yung mga ahente ang mga nakukulong dito or napaparusahan. Dapat yung mga may-ari. Kasi kung wala naman sila, wala naman ganyan eh. Wala po kasing ibang pagbigay ng hustisya dyan, kundi tayo rin po. Kailangan po natin silang i-report at pagkaya na raid, diretso ho natin, sampahan ho natin ang kaso.
no, para po matuluyan ng matapos, no, ang mga kawalangyaan nitong mga bugok at abusadong online lending apps. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang!